serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa isang hiwalay na Code of Conduct kaugnay ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa hiwalay na Code of Conduct kasama ang mga bansang mayroon ding territorial dispute ang Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay habang hinihintay pa ang pagsasapinan ng Code of Conduct sa pagitan naman ng China at ASEAN na anya ay mabagal ang nagiging pag-usad. Ito rin ang dahilan ayon sa Pangulo kung bakit nagsagawa na ng inisyatibo ang Pilipinas na kausapin na ang ibang mga bansa sa ASEAN na mayroong existing na territorial conflict ang bansa. Kabilang nasa mga bansang ito ang Vietnam. Sabi ng Pangulo, mahalaga na isabay sa effort na ito ang pagpapatatag pa ng balikatan ng Pilipinas sa mga kalapit bansa nito maging sa iba pang mga bansa na mayroong kaparehong layunin, values at pagrespeto sa international law. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ginagawang paghikayat ng mga investors ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mamuhunan sa bansa on the right track ayon kay Private Sector Leads for Job Joey Concepcion. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nasa tamang direksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ginagawa nitong pagsisikap upang makapanghikayat ng mas marami pang mamumuhunan sa bansa sa programang Bagong Pilipinas. Sinabi ni Private Sector Leads for Job Joey Concepcion na maganda ang partnership na namamagitan sa gobyerno at pribadong sektor sa gitna ng target na makapang-akit ang Pilipinas ng mas marami pang investors. Malaking bagay din niya ang hakbang ng pamahalaan na ibinibigay nito sa mga negosyante na madaling maka-access sa Philippine market. Matatandaan nitong biyahe ni Pangulong Marcos sa 30th APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California ay umabot sa $602,300,000 ang nakuwang investment pledges ng Chief Executive. Pakinggan natin si Leads for Job, Joey Concepcion. President Marcos is on the right track. His message is resonating very well. The partnership between government and the private sector is emphasized time and time just to give greater confidence to potential investors. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, Pilipinas na katakdang tumanggap ng standby credit line mula sa World Bank tuwing may kalamidad at health emergencies. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakatakdang tumanggap ng Pilipinas ng standby credit line mula sa World Bank para sa disaster response at pagtugon sa climate threats. Ito ay nagkakahalaga ng $500 million na development policy loan para sa bansa. Sa ilalim ng International Bank for Reconstruction and Development o IBRD, popondohan ng World Bank ang Philippine Disaster Risk Management and Climate Development Policy Loan with Catastrophe Deferred Drawdown Option na naglalayong maibsan ang impact ng kalamidad at health crisis sa ekonomiya ng bansa. Ang pondo ay maaari lamang i-disburse kapag idineklara ng Pangulo ang state of calamity. Ang buong halaga ay magiging available sa loob ng 3 taon kung saan bibigyan daan ng pamahalaan na i-access ang pondo upang magamit na maibsan ang epekto ng sakuna at tulong sa vulnerable sector. May provision din ang programa na i-renew ito ng 4 na beses sa kabuoang maximum na 15 taon. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, malaki ang magiging pakinabang ng Pilipinas sa development policy loan bilang isang bansa na disaster prone. Ang drawdown feature nito ay magbibigay daan sa mabilis na disbursement ng pondo para sa agarang paghahatid ng serbisyo sa mga nangangailangan. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Mindanao patuloy na nadaragdagan ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng tumamang magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Sa pinakuling tala ng ahensya as of November 21 ay aabot na sa 7,517 pamilya o katumbas ng halos 35,000 individual ang apektado ng malakas na lindol. Karamihan pa rin ng mga apektado ay mula sa Davao Region at Sorsogon. Kaugnay nito, umakyat na rin sa 369 ang bilang mga tahanang napinsala ng lindol habang mahigit sa 2,800 naman ang partially damaged. Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng ayunan DSWD sa mga apektadong LGU kabilang ang pamamahagi ng family food packs. Katunayan, meron ng higit sa 17 milyon na humanitarian assistance ang naipamahagi ng DSWD. Bukod dito, nananatili ring nakahanda ang nasa 2.9 bilyong halaga ng stockpile standby funds ng DSWD para tumugon sa mga biktima ng lindol at iba pang kalamidad. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi pinayagang makauwi sa Pilipinas ang 59 sa 286 na overseas Filipino workers o OFWs na nagparehistro para sa voluntary mass repatriation sa Lebanon. Patuloy ang repatriation ng mga Pinoy dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Lebanese militant group na Hezbollah. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, hindi pa tapos ang kontrata ng mga naturang OFW kaya't hindi sila pinahintulutang makaalis ng Lebanon. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng Pilipinas sa Lebanon upang matulungan ang mga Pilipinong gustong makauwi dito sa ating bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, sinuspinde ng Philippine Coast Guard o PCG ang lahat ng water training ito at muling pag-aaralan ang safety procedures at instruction program.
Ito ay matapos ang magkasunod na pagkasawi ng dalawang PCG trainee sa kasagsagan ng mga pagsasanay nito. Unang nasawi ang miyembro ng PCG Palawan sa isang rescue training noong November 15 at nasundan kinabukasan ng pagkasawi ng isang trainee sa Cavite. Binuksan naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon nito sa dalawang kaso sa Cavite at Palawan. Tiniyak naman ng PCG ang kooperasyon nito sa investigasyon ng NBI. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mapipilitan siyang bumalik sa politika sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng dating punong ehekutibo sa umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara ng ilang kongresista. Ayon kay dating Pangulong Duterte, posible siyang tumakbo bilang vice-presidente o senador. Samantala, sinabi ni VP Sara na suportado niya ang anumang plano sa politika ng kanyang tatay. Matatandaan naman na sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi deserve ni VP Sara ang ma-impeach. Itinanggi naman ng House leaders ang kumakalat na impeachment plot laban kay VP Sara Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ikinatuwa naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila ay mahirap. Ayon kay Romualdez, patunay lamang ito na mabisa ang mga programa ng pamahalaan. Tiniyak naman ng House Speaker na ipagpapatuloy ng mababang kapulungan katuwang ang ehekutibo sa pagsisikap upang malabanan ang kahirapan at kagutuman sa mga mamamayan. Ani Romualdez, masasabing malaki ang naiambag ng pagpapalawak ng ekonomiya sa kabuhayan ng mga Pilipino. Aniya, tinutulungan ng House ang Pangulo sa mga programa nito sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga pagdinig at pagbibigay rekomendasyon sa mga solusyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamara pa rin, Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. pinabibigyang pagkilala ng kamara. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Inihain sa Kamara ang isang resolusyon upang ipaabot ang pagbati ng kapulungan kay Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. Salig sa House Resolution 1475 ni Bulacan Representative Salvador Plito Jr. ay kinikilala ang pagsabak sa prestiyosong beauty pageant na ginanap sa El Salvador matapos makapasok ni D sa top 10 sa nakalipas na Miss Universe 2023. Maliban pa ito sa nakuhang special awards ng Beauty Queen, na Spirit of Carnival Award, Miss Universe Fan Vote at Voice for Change competition. Si D ay anak ng dating Miss International Beauty Queen na si Melanie Marquez at ng film producer at businessman na si Frederick D. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado naman, Senador Francis Tolentino pabor na ituloy pa rin ang Christmas convoy sa Ayungin Shoal. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na walang masama kung ituloy ang civilian-led Christmas convoy patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pahayag na ito ay sa kabila ng babala ng National Security Council o NSC sa implikasyon sa seguridad ng naturang aktibidad.
Layo ng Christmas convoy na palakasin ang moral ng mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre na nasa gitna ng bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, ang pagbibigay ng regalo sa panahon ng Kapaskuhan ay tradisyon na sa mga Pilipino, kaya wala siyang nakikitang mali kung gagawin din ito para sa tropa ng pamahalaan na nagsasakripisyo para sa paglaban sa soberanya ng Pilipinas. Aminado mang malaki ang panganib dito sa kaligtasan ng mga sibilyan. Sinabi naman pabatas na dito na papasok ang papel ng mga otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga lalahok sa naturang aktibidad. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, AFP at US Indo-Pacific Command nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nagsagawa ng Joint Maritime Cooperative Activity o MCA ang Armed Force of the Philippines at US Indo-Pacific Command simula kahapon hanggang Nobyembre 23. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang sabayang aktibidad ay nilahukan ng 3 barko ng Philippine Navy, 2 FA-50 fighter jets at isang A-29B Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force, kasamang isang littoral combat ship at isang P-8A aircraft ng Estados Unidos. Layo na aktibidad na mapahusay ang interoperability at kooperasyon sa pagitan ng dalawang magkaalyadong puwersa. Nagsimula ang aktibidad sa Batanes at magtatapos sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagsulong ng Rules-Based International Order. Ito ay para ipakita ang commitment ng AFP at US Indo-Pacific Command sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 77.1 million peso flood control structure sa Gabaldon, Nueva Ecija na kumpleto na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Pilipinas Stress Alert. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang flood control structure sa bahagi ng Pampanga River sa Barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija. Ayon kay DPWH Regional Office 3 Director Roseller Tolentino sa kanyang ulat kay DPWH Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary for Central Luzon Operations Roberto Bernardo na ang natapos na protective structure ay isang 4-layered flood wall na gawa sa pinagsama-samang gabyon na puno ng bato na tinalian ng alambre. Ang bagong kumpletong flood wall na umaabot sa 1.46 linear kilometers ay nagsisilbing unang linya ng depensa ng mga mababang komunidad malapit sa Pampanga River laban sa potensyal na pag-apaw ng ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinatupad ng DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office ang istruktura ay itinayo sa halagang 77.1 million pesos sa ilalim ng DPWH Flood Management Program na pinondohan ng 2023 General Appropriations Act o GAA. Mula RP3 Alert, ito si Mary Rose Rosero para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Oplan pera sa basura program ng Bontoc Local Government Unit, lalahukan ng mga pampubliko at pribadong paaralan para sa school year 2023 to 2024. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc.
Makinayon dagiti pampubliko ken pribado nga eskwelahan iti Oplan Pera sa Basura Program ti Bontoc Local Government Unit para iti school year 2023 to 2024. Iti Memorandum of Agreement na pagnumuan dagiti school heads ken Bontoc LGU nga agtinulong para iti implementasyon ti Oplan Pera sa Basura wenno OPSB program. Sigon iti Bontoc Municipal Information Office panggap ti OPSB nga epektibo ang maipababa ti kinaadot ti basura, maisuro ti proper waste management kadagiti estudyante ken mapapigsat kooperasyon ti tunggal maysa para iti implementasyon ti ecological waste management program kadagiti eskwelaan ken komunidad. Ti OPSB ket maysan nga institutionalized program iti Bontoc LGU maiyan natok iti Ecological Solid Waste Management Act isu nga addat tinawan a pondo para ditoy. Dagiti eskwelaan ang makaornong iti kaadwan a basura ket maikanda iti premyo mangrugi 15,000 pesos ingana 7,000 pesos. Ken adama ti participatory prize ti tunggal eskwelaan nga makipartisipar a 4,000 pesos. Narpos na di ZRA Bontoc saon Andona Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Alamin naman natin ang balita mula sa Lucena. Before 4A SAD, inasistehan ang mga mangingisda sa kanilang enrollment sa PCIC. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Carmi Isles. Inasistihan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development of BFAR-SAAD ang samahan ng mangingisda ng Barangay Villanorte sa Alabat, Quezon sa kanilang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC enrollment. Ayon sa pabatid ng BFAR-4A, tinanggap ni Ginoong Eduardo Azuelo ng Regional Program Management Support Office ang pagkakaroon ng agricultural risk, kaya pinangunahan nito ang pagpaparehistro ng mga mangingisda sa PCIC bilang paghahanda sa anumang sakuna sa pangisdaan. Napatunayang ang insurance mula sa PCIC ay nakatulong ng tamaan ng white spots ang cultured seaweeds na natukoy bilang ice disease. Nagresulta ito sa dalawang magkasunod na buwang walang kita ang mga mangingisda. Sa ngayon ay inihahanda na ng PCIC ang mga tseke para sa 40 miyembro ng seaweed farming project sa Alabat. Nagsisilbing financial protection ng mangingisda ang insurance mula sa hindi inaasahang sakuna at suporta sa advokasiyang food security ng pamahalaang nasyonal. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Pumunta naman tayo sa Palawan. Culyon Sanitarium and General Hospital sa Palawan, ginawaran ng pagkilala ng Department of Health. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Miriam Basig. Agresabi ang Culyon Sanitarium and General Hospital o CSGH sa probinsya ang Palawan i-Hall of Fame Award alin sa Department of Health. Ingdawat ang pagkilala kanu lamang sa ingbuat nga 2023 DOH Hospital Award sa Iloilo Convention Center. Ang pagtawdingig ay ingtaw matapos ang 4 kadagang dason-dason nga andang aresibing pagkilala ang DOH impisa ang dagong 2020. Isara ang CSGH sa 4 ka ospital sa nasyon ang impabotan i-Hall of Fame Award sa 2023 DOH Hospital Star Award nga mitemang Breaking the Barriers of Mediocrity in Pursuit of Healthcare Innovation Towards a Healthy Pilipinas. Basira sa panuan ng Culyon Sanitarium and General Hospital, pamatud lamang siya sa andang kalidad igmang ayos na pagpapaabot ng mga serbisyong pangkalusugan para sa publiko. Agalin digi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan bilang ng naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan dala ng shear line
sa lalawigan ng Northern Samar umabot na sa 74,500 families o 370,000 individuals. Pakinggan ang kabuang ulat na ihatid sa atin ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Base sa Situation Report number 5 nga gin-issue kakulot Nobyembre 21 sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, maabot sa 74,500 nga pamilya o 370,000 nga individual sa 24 nga bungto sa probinsya sa Northern Samar ang naapektuhan sa waraundang nga pag-inuran darasan share line. May soma total nga 3,000 ang evacuees nga adto sa gymnasium ug Sumoroy Hall sa provincial capital sa Northern Samar. Kaupod ang mga partner agencies sa Northern Samar LGU, ginhatagan sa sleeping kits, food packs ug medical aid ang mga evacuees. Sumalapan ni Governor Edwin Ongchuan nga era ginihimuan nga tanan para mabaton ang tanan nga issue ug concerns sa mga evacuees ngan para mapakaupay pa ang era kamutangan. Samtang padayon lagi hapon ang pagbuhat sa search and rescue operations sa probinsya sa Northern Samar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Isang doktor patay sa aksidente sa Surigao del Sur. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Patay ang usa ka medical doctor human nga aksidenteng nabangga ang gimanihuan nining sakyanan didto sa Barangay Gata, lungsod sa San Agustin, Surigao del Sur, kagahapon sa alas 4:50 ang tagna sa Kabuntagon. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gila ni Police Corporal Rufo J. Amoy, traffic investigator sa San Agustin Municipal Police Station, ang biktima nga si Dr. Janice Hope Casinio, residente sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Subay sa ilang himong investigasyon, nasayran nga nagbiyahe ang maong doktora gikan sa syudad sa Tandag ug pauli na unta dito sa lungsod sa Claveria. Apan aksidente kining nawadan og kontrol sa sakyanan, mahinungdan nga mibangga kini sa kahoy nga palkata kilid sa kalsada. Sumala pa nga posibleng nakatulog ang biktima samtang nagmaniw kini sa iyang gisakyan nga usa ka Mitsubishi Montero. Nagtuo si Amoy nga kusog gayud ang dagan sa mong sakyanan tungod sa pagbuto sa airbag niini. Sa karon gipahiluna na ang patayng lawas sa biktima. Nasayran usab nga ang biktima usa ka medical consultant sa De La Sierra Memorial Medical Center dinhi sa syudad sa Tandag. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Mga nakagat ng hayop na may rabies umabot na sa 124. Ito ay ayon sa Sulu Sanitarium. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Fatma Gino. Mahugot piatumtumi Fatima Raisa Hajiri, Animal Bite Treatment Center nurse sa Sulu Sanitarium Hospital, inkatan si mga magkakutkut sin hayop, biya na sin iro, kuting, amo, kabog, iban sin kaibanan pa, amin on rabies, insubay magmuot-muot magkainakon ng madto pa mga hospital, asubay magtuwi karilan lula sa tawa uwat bat di dumuhon. Habay tayo Hajiri, nakalista na sila hanggang kawan tagupat nagkakutkut si mga hayop amin on rabies. Halom silang kawan tagupat, kapituan tag-unom dunhay ni inakutkut sin iro, sauta kapatan tagwalwisab inakutkut sin kuting. Posting hay niya onday sa magkaramad to Sulu Sanitarium Hospital magpakagik mga lansang at awak kaibanan pa mga sabab sin tetanus. Lawi Hajiri apabila on si matubihay ni muna suway wakasan marew sin tuwig iban samon inpali iban di magpahil-pahil magatuwi dahon kapagwatan habat katugsukan sinawal rabies iban tetanus. Bangin kasusahan long niya pasal di pagbayad makajari katawangan sin PhilHealth atawa malasakit in mga qualified habat di mahinang sabab di sila atawa mara nila pa ospital in mga biktim. Dahil nga RPO Law ini Fatma Gino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Fatma Gino mula sa Jolo. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inuulat ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na mas marami pang American firms ang nagpahayag ng interest na mamuhunan sa Pilipinas kasunod ng matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihim, may ilan pang American companies ang nagbanggit ng dagdag na investments at nagpahayag ng interest na mamuhunan matapos marinig ang mga inisyatibo ng pamahalaan maging attractive destination lamang ang Pilipinas sa investments. Isa na aniya rito ang isang semiconductor company na una nang nagpahayag ng $270 milyong na investment, ngunit nang malamang may suporta ang gobyerno sa potential investors ay itinaas ito sa $1.2 bilyong. Dalawang US companies din ang nagpaplanong mag-alok sa Pilipinas ng kanilang teknolohiya para mabawasan ang electricity consumption ng data centers. Una nang iniulat ni Pangulong Marcos na nakukuha ang bansa ng $670 milyong na investment pledges matapos ang 6 na araw na engagement ng Philippine delegation sa US companies. Ayon naman kay Secretary Pascual, mas mataas pa sa inisyal na iniulat ng Pangulo ang nakuha ng Pinas dahil may mga investment interest ang hindi pa na-quantify. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, kinokonsidera na ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI ang paglulunsad ng isang pag-aaral kaugnay sa kasalukuyang market competition sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, nais nilang malaman kung may sapat pa bang kompetisyon sa bansa na aniyay magiging basihan naman sa pagre-review ng Suggested Retail Price o SRP sa mga pamilihan. Ibinahagi ni Pascual na sa kabila ng magandang layo ng SRP, mayroon din itong negatibong epekto gaya ng nosyon na nakikialam ang pamahalaan sa takbo ng free market. Isa rin sa inihalimbawan ng opisyal ang pagbebenta sana ng produkto ng mas mura, ngunit dahil may SRP ay ibinibenta ito ng mas mahal. Salig sa Price Act, naglalabas ang DTI ng SRP sa mga basic necessity at prime commodity upang masigurong hindi lalampas sa recommended prices ang presyuhan ng mga nasabing produkto. Binigyang diin naman ni Secretary Pascual na ang dapat na siguruhin ng kanilang kagawaran, katuwang ang Philippine Competition Commission, ay ang pagkakaroon ng competition sa merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 14 na lugar ang kasalukuyang kinokonsidera ng Meralco para sa pre-feasibility study ng posibleng deployment site ng nuclear technology sa bansa. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, inililinya nila ang kanilang plano sa tinukoy ng mga lugar ng Department of Energy para sa nasabing proyekto at hinihintay na lamang nila ang kagawaran na maglabas ng pahayag kaugnay rito. Noong nakarang linggo nang lumagda ang Meralco ng isang kasunduan kasama ang American company na Ultra Safe Nuclear Corporation o USNC para pag-aralan ang potential deployment ng isa o higit pang micro-modular reactor o MMR systems sa Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng pre-feasibility study ang USNC upang maging pamilyar ang Meralco sa MMR system at para sa epektibong paggamit nito. Matapos ang 4 na buwang pre-feasibility study, may opsyon naman ng Meralco kung magsasagawa ito ng mas detalyado pang feasibility study na nakafocus sa adoption at deployment ng MMR energy systems. Samantala sa bukod na panayam naman, sinabi ni Meralco Chair
at Chief Executive Officer Manuel V. Pangilinan na tinanong na nila ang USNC kung maaari silang makabili ng modular plant bilang proof of concept sa pagbuo at pag-operate ng maliit na nuclear plant. Binanggit din nito ang posibleng deployment ng mas marami pang modular technology sa bansa upang hindi na kinakailangan pang magtayo pa ng conventional power plants. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Win, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports. Kasama naman natin ang magbabalita nito na si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Bigo ang pambato ng Pilipinas sa International Tennis Federation o ITF na si Alex Ayala kung saan natalo siya ni Ocean Dodin ng France 6-1, 7-5 sa W40 Petanque Finals sa Luxembourg. Ito na ang huling torneo ni Ayala ngayong taon at kahit runner-up lang siya ay maganda ang kanyang ipinakita laban sa veteranong si Dodin na number 3 seed at may 18 titulo sa kanyang sintron. Muntik nang mabokya ang 18 anyos na si Ayala sa unang set pero bumawi sa second set subalit kinapos lang sa huli. Magandang karanasan ito para kay Ayala dahil si Dodin ay 27 anyos na at ranked 93 sa World Tennis Association kumpara sa kanya na nasa number 435. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagtibay lalo ng San Beda University ang kanilang tsansa na makapasok ng Final Four. Tinalo ng Red Lions ang Lyceum of the Philippines University 74-56 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Nakapagtala ng career high si Yukian Andrada ng 26 na puntos kasama na ang 5 rebounds, 2 assists at 1 steal. Nag-ambag naman si Jacob Cortez ng 16 na puntos, 7 rebounds at 4 na assists. Kapag nanalo ang Jose Rizal University sa laro nila itong Miyerkules at nanalo muli ang San Beda laban sa Letran Knights sa Biyernes, halos sigurado ng pasok sila sa Final Four. Bumagsak naman sa 13-5 ang record ng LPU, subalit nawalan na ng pag-asa ang Perpetual Health dahil natanggal na sila sa kontensyon. Nanguna naman para sa Pirates si Enoch Valdez sa nagawa nitong 17 markers, 7 boards at 1 assist habang nakagawa si Sean Umali ng 14 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakaligtas ang Cherry Tigo laban sa Signal sa isang 5 set na laban, 17-25, 25-19, 21-25, 25-22 at 16-14 sa 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinalawig ng crossovers ang kanilang sunod-sunod na panalo sa 5 para pagandahin ang kanilang record sa 7-1. Nanguna si Ria Meneses para sa Signal HD sa 4th set para ibigay ang 21-20 kalamangan, subalit nakapasok ang palo ni Ea Laure para itabla ang laban bago naghiganti muli si Meneses ng sarili niyang quick kill para paungusin uli ang Signal 22-21 at tuluyan ng kunin ang set.
Sa isa pang laban, nanalo ang Petrogas kontra Farm Fresh 25-22, 19-25, 25-16 at 26-24 para mahinto ang kanilang 4 na sunod-sunod na talo. Si Jonas Sabete ang nagdala sa opensa ng Angels kung saan nakagawa siya ng 21 puntos mula sa 16 na attacks, 3 blocks at 2 service aces. Sina Gretchel Soltones at Aiza Maizo Pontillas ang sumuporta sa scoring ng Gas Angels kung saan nagambag sila ng 16 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang 20 puntos ni Trisha Tubu para sa Foxies. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang ratsyada ng ating mga chika para sa araw na ito. Tanggap na tanggap ni Michelle D ang kanyang naging kapalaran sa katatapos lang na Miss Universe 2023 sa El Salvador. Si Michelle ang kinatawan ng Pilipinas para sa 72nd edition ng Miss Universe kung saan nga ay si Miss Nicaragua, Shanice Palacios ang mapalad na nag-uwi ng corona. Umabot naman ang ating kandidata na si Michelle sa top 10 pero nalaglag na siya sa top 5 finalists. Ayon kay Michelle, masaya na siya knowing na binigay niya ang kanyang best hanggang sa mga pinakahuling sandali. Sabi nga ni Michelle, quote and quote, "It felt amazing, it felt like home, you know I love putting on a show. But most especially, I love just making all of my countrymen so proud and kita nyo naman talagang binigay ko lahat. Everything that I could afford to give, I lifted it on that stage and ultimately, I just left it to destiny. Of course, it's not the result that we wanted, but I know as long as all of you are proud, as long as all of you saw the hard work and dedication that was made behind it, not just for myself, but the whole team behind me as well, that's enough for me and ultimately, I hope you are all happy." Sabi pa nga ni Michelle, quote and unquote, "Of course, ultimately, it was Nicaragua's destiny. She's an amazing woman, so I mean, on to bigger things, of course." Ang isa pang ikinatutuwa ng puso ni Michelle ay ang todong suporta na ibinigay sa kanya ng ating mga kababayan. Quote and unquote, "It is so heartwarming to see all of the Filipinos come together to support the country that we love." Kung may panghihinayang man si Michelle ay yung hindi raw siya nakahawak ng microphone. Sabi nga niya, quote and unquote, "Sayang hindi ako nakahawak ng mic, but if anything, just know that I was training the whole year to make sure that if ever I had that moment, walang butas. But again, it's all about destiny." Samantala, may panibagong partnership ang ABS-CBN Entertainment at VU. Ito ay ang local adaptation ng sikat na romantic comedy series ng leading entertainment company na CJENM na What's Wrong with Secretary Kim. Ito ang ikatlong adaptation ng ABS-CBN at VU para sa isang top-rating international format. Una na silang nagpartner para sa The Broken Marriage Vow, of course, starring Jody Santamaria and Zanjo Marudo, at Flower of Evil, starring Lovie Poe and Papa P. Piolo Pascual. At yun na nga, pinagbibidahan ng kapamilya stars na fresh from Linlang na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang What's Wrong with Secretary Kim, as in literal na Kim na yan, no? Bilang
sina Secretary Kim at Mr. Vice Chairman na hindi pa natin alam kung anong ipapangalan, no, sa Filipino counterpart nga ni Park Seo-joon, na yun nga, nasabi nga natin na original na ginagampanan ni na Park Min-young at Park Seo-joon, no? Sa mga hindi po nakakaalam, si Park Seo-joon po yung kasama ngayon sa latest Marvel movie na The Marvels. At eto na nga, sabi nga ni Cory Vidanes, no, na ABS-CBN COO for Broadcast, quote and unquote, "We extend our heartfelt thanks to VIU for once again placing their trust in ABS-CBN as we embark on yet another exciting partnership. We are thrilled to bring the Philippine adaptation of a popular K-drama series to our viewers as we also showcase the Filipino talent across the world." Eh yun nga, umaapaw ang kilig ng viewers sa buong mundo para sa What's Wrong with Secretary Kim noong ipinalabas ito sa South Korea noong 2018. At yun nga, para may konti tayong pa-spoiler, no, sa ating mga kachismis, sinusundan nito ang kwento ng isang gwapo at seryosong vice chairman ng isang malaking kumpanya. Mayayanig ang tila perpekto niyang buhay nang malaman niyang magre-resign ang mahusay niyang sekretarya pagkalipas ng maraming taon. Gagawin niya ang lahat para hindi siya iwanan nito, pero sa halip ay unti-unti silang mai-in-love sa isa't isa. Ayan, kaya abangan na natin, no? Abangan na natin sina Kim at Paolo sa What's Wrong with Secretary Kim ngayong darating na 2024. Ayan, at kung ating matatandaan ay nalilink na sa totoong buhay sina Kim at Paolo na una nang nagtambal sa laging trending drama series na Linlang. Ayan, ako, hello na lang kay Sian Lim. Ayan, at sa pagtatapos ng ating segmento, nakatakda namang mag-record, no? Talagang magre-record na po si Francine Diaz ng isang kanta sa South Korea. Makakatrabaho ng aktres ang isang Korean artist para sa bagong international project. Sabi nga ni Chin, quote and unquote, para siyang English version ng isang Korean song, pero yun pa lang po ang pwede kong sabihin, pero parang mag-i-start po kami siguro this month or next month. Baka po gawin namin ang shoot ng music video is isa sa Korea, then isa sa Pilipinas. Masayang-masaya naman ngayon ang actress dahil iba't ibang proyekto ang kanyang mga naggagawa ngayon. Nagkaroon ng collaboration sina Francine, KD Estrada, Jed Madela at ang Inspire Music Head na si Jamie Rivera para sa kantang Faith, Hope, and Love. Bukod sa pag-arte ay nararanasan na rin ni Francine ang pagiging isang TV host sa It's Your Lucky Day na napanood kamakailan. Sabi nga ni Chin, no, quote and unquote, actually, yun nga rin po ang gusto kong malaman kasi ako po bilang hindi po ako host ay na-enjoy ko po talaga yon kasi natutuwa ako sa mga kasama ko, masaya ako, payapa ang loob ko kapag kasama ko sila para po kasi sa akin kapag nagtatrabaho ako, yun po ang importante, yung na-enjoy ko at payapa ang loob ko. Yan ang makahulugang paliwanag naman ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan.
Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.